kahit na galing ka sa work at na palaban yung iyong katawan ngayon sa iyong trabaho, nandito ka to serve. And syempre sa ating mga participants who are here, lalong-lalo na yung mga nandito na on time, salamat sa inyo. Dun sa mga nakamiss nung video, I can share that sa group naman. Pero yung mga nagtatanong, kaninong boses yun? It's from Dr. Wentz, our founder of USANA, and sa kanyang anak na si Dave Wentz. If you remember, they co-authored a book way back. I think it was in mid 2010s. The book is entitled The Healthy Home. So how seemingly uh, safe items in our homes can actually be toxic na in the long run may cause bad effects sa ating health. So tonight, I'm gonna share with you, I hope na in 30 minutes, I can give you ideas. Ano yung mga gamit natin na madalas sa bahay that pwede nating i-reevaluate so we can have a better house. Kasi alam naman natin na ang supplementation can do only so much. We also need to have to be responsible dun sa mga bagay-bagay sa ating buhay, lalo na sa ating bahay kasi doon tayo nakatambay. And if you're someone like me who works from home, most of the time lagi kang nasa loob ng bahay, hindi ka masyadong naglalabas, the environment inside your home is as important as the one outside. Tama? So, excited ako kasi talagang sobrang inaral ko siya. Ano nga ba yung mga bagay-bagay na yan? So it's gonna be simple, it's gonna be practical, pero it's gonna be very useful. So my title is, katulad yan ng sinend sa inyo ni Coach Mika, it's Detox Your Nest. Grabe, na magtutok ako about health. First time ko po itong iti-training. About health, usually business, about finance. And I'm really excited to share this with you tonight kasi bago siyang slides. Fresh na fresh. Gaano ka fresh? Pagpasok na Shaira, may ini-insert pa akong video. Ano yung video? Yung intro video. Kasi natuwa ako doon sa format ni Coach Marsha. Sabi ko, galing no? Oo nga, no? Very interactive if meron kang videos and information. So, ginaya ko siya. So, pag merong effective at merong nakakatuwa, gagayahin mo na lang, huwag mo nang pakomplikahin. So, detox your nest. Your nest is your home and we will uncover yung mga hidden hazards in our houses. Okay, so unang-una, did you know na the air inside our homes is often 2 to 5 times more polluted than the air outside? Alam mo ba yan? So bakit? Dahil ba malapit ako sa city? Or baka dahil malapit ako sa mga factory, mga pabrika? Hindi po. No, meron tayong mga dinadala sa loob that may be causing that toxicity. Hindi lang po yan yung air outside na polluted, pumapasok sa bahay, but there are other things that we bring inside that can actually be harmful in the long run sa ating mga katawan. So, yung mga everyday items and yung mga accumulation of toxicity from common household and cleaning items yan. Even alam nyo ba, even paints and furniture can be causing that pollution. So if you're exposed sa mga pollutants na to constantly, 'di ba, nagiging problema in the long run. Hindi naman yung agad-agad na may sakit ka na kaagad, 'di ba? Or meron ka na kaagad asthma, meron ka na kaagad migraine, hindi siya ganon. It's an accumulation of toxins. So ngayong alam nyo na, I have another video. Pero this is a shorter one na. So, yung quote na sinabi ko kanina, that fact, yung 5 times more polluted than the air outside, galing yan sa Environmental Protection Agency of the USA. Hindi po yan, ginugel kung saan-saan. Galing po yan sa isang study made by EPA. So, let's play the video.
Ayun. Sige, can you type in? Pag meron kayong pero pag merong naka-strike sa inyo, type lang kayo diyan. Ayan, new car smell. Parang si Coach Marsha, 'di ba, nag-react siya patay sa new car smell. Pero ang sarap ng amoy, 'di ba? Naalala ko nung nilabas ko yung mga sasakyan. Sa buong buhay ko nakabili ako ng tatlong brand new na sasakyan. Tapos iba talaga yung amoy, may plastic pa, 'di ba? Tapos pag dinadrive mo, sobrang 'di ba, since bago nakakatuwa. Pero off-gassing pala 'yun. Lalo na kapag nasa init ng araw, yung mga bago niyong sasakyan, yung few months pa lang, naglalabas siya, nag-i-emit siya, and hindi natin alam kung hanggang kailan. As long as under yan ng araw, yung heat can do a lot of things. Kaya parang napapaisip mga, bibili pa ba ako ng brand new na sasakyan or yung second hand na muna para nasinghot na nung unang may-ari. Okay na. Nakakalungkot lang, no? Pero other things, no, na hindi ko na isama sa list but can really help you detoxify, hindi lang sa air but also in the digital world. Yung mobile phones, you have to put it in airplane mode or turn it off pag dadalhin mo siya malapit sa'yo. Bawasan natin yung electromagnetic field, yung radio waves sa katawan natin, lalong-lalo na pag matutulog tayo. Kasi you can't get full rest if punong-puno ng EMF yung katawan natin. Ano pa yung isang source ng EMF and radio? Wi-Fi. Sino rito yung nagpapatay ng Wi-Fi sa gabi pag matutulog na? Meron ba sa inyo? Wala. We do that. We turn off the Wi-Fi pag matutulog na kasi meron siyang ini-emit na signal. So that's what we do. Hindi ko naman kayo pinipilit na gawin yun, lalo na kung meron kayong mga in-expect na tawag or you need to do something in the evening na kailangan naka-on yung Wi-Fi. Pero it's one thing that we practice sa bahay. Okay? So, let's move forward. So I'm gonna share with you, I think apat o lima sa mga hindi, mga limang items, the most common items at home that can actually be dangerous to our health. So unang-una diyan, ito, masarap to na nasa bahay. Type 1 kayo kapag meron kayo nito or na-experience nyo itong gamitin for a season in your household. Okay? So unang-una sa listahan, ayan, air fresheners. Sige, type 1 if you have that sa bahay or sa kotse. Bahay o kotse. Ba't 10,000 yung kay Shire? 10,000 ba to? No, 100 million ba to? 10 million. So, air freshener at homes. Yung, lalo na yung in-spray or yung Lysol Pamor, yung mga yan. Sa kotse. Ako, anong unang bili namin ng sasakyan, gusto ko lagyan ng um, ano to? Air freshener. Second hand yun. So, nasinghot na ng may-ari pero nilagyan ko ng air freshener. So, hindi pa rin ako nakatakas sa toxin. Ayan, sabi ni Mentor Rachel, nag-1 din siya. Ayan. Coach Janet, 1. Shaira, 10 million. Lysol pa more. Nakagamit, pero hindi kaya. Baka nahihilo, no? Si Coach Irene. Before Mentor, nung nalaman ko, never na. Ayan. Shangri-La Scent. Oh, di ba? Ang sarap. Diba? Pero yun nga, again, hindi naman ibig sabihin na gumamit ka ng once, 'di ba? Matitrigger na yung mga sakit sa katawan. Hindi naman siya ganoon. Again, it's a long-term exposure. Ayoko na din ng air freshener sa car. Mga asthmatic yung family ni Coach Irene, I assume yun. So, ano bang meron ng mga air fresheners? Bakit sila hindi ganun kaganda sa katawan? Unang-una, it has phthalates. At etong mga air freshener, 'di ba? Ang promise niyan, inviting yung bahay, 'di ba? Ang cozy. Lalo pag umuulan, parang sarap ng may mabangong amoy yung bahay. 'Di ba? Pero hindi natin alam, cocktail siya of chemicals, combination siya. Kaya siya naging maamoy at naging lumalaban sa masamang odor kasi meron din siyang sarili niyang panlaban na matapang na chemical. So yung phthalates na yan, madalas siyang ginagamit to make fragrances longer para magtagal yung amoy. So napansin nyo, di ba may mga scents na grabe tong amoy na to sa bahay. Kapit na kapit, no? Yung ang bango pa rin hanggang ngayon. So ginamit yung phthalates. Yun nga lang, mga phthalates, linked siya to hormonal disruptions. So napapansin nyo that a lot of people right now are experiencing hormonal imbalance. This is one of them.
It can also reduce fertility and even mga developmental issues sa mga bata. Okay, yung mga ADHD, yung mga delayed magsalita, it's connected with that. Pero not always naman. So ano naman yung next? Yung mga VOC, ano yung mga volatile organic compounds? So itong mga VOCs na to sa mga air fresheners, it causes indoor pollution. Di ba? Akala mo, mapapabango mo yung bahay. Hindi ganun kalinis sa labas, pero babawiin mo kamo sa loob. Hindi mo alam yung air sa labas na nasa loob rin ng bahay mo, dinagdagan pa natin ng VOC. Double, no? Nag times 2 yung pollution. Okay, alam nyo ito, kung baka meron sa inyo nakaranas na nung sa taxi or may bahay kayong inat na binisita tapos pagpasok nyo yung amoy nakakahilo kasi the VOCs can cause that headache, dizziness, or na-irritate yung hatching ng hatching. Ako kasi ganun dati. Madali ako ma-trigger lalo na sa usok at saka sa alikabok. Yan. Irritation sa nose, sa eyes, at saka sa throat. Ano pa? Yung formaldehyde, ano naman yan? It's a known carcinogen and can trigger yung mga hika. Ako po may hika. I grew up may hika. Kaya pag merong mga strong smells, lalong-lalo na yung malapitan ko na amoy, masakit sa baga. Ramdam ko siya. Like, lalo na yung sa akin yung yosi kasi isa yun sa mga una kong trigger. Pag matindi yung yosi na sobrang parang ako yung lumanghap nung second hand smoke, masakit siya sa baga. So, this synthetic fragrances, of course, hindi mawawala yan. Laging meron yan. Marami dyan mga unregulated and they can cause big harm sa respiratory disease, sa respiratory system ng tao. So, yung mga short-term effect niyan, syempre, may irritate yung respiratory system. 'Di ba? Magkakaroon ng allergies. Kaya yung iba natitrigger yung kanilang mga allergy dito. Naalala ko meron akong friend parang sa food court ng Enterprise. Ayan, ano rin to, nagyuyusana dati. Tapos lagi siyang pag nasa food court siya, lagi siyang sinisipon. So there's an indicator that there's a toxin or an allergen in the air na nakapaligid sa atin. Okay? So long term, syempre, ano yung pwedeng mangyari? Chronic respiratory conditions. Okay? And potential link sa cancer and hormonal imbalance. So, with this, di ba, ano ba yung mga pwede nating gawin? Kasi parang grabe ka naman, mentor doon. Tinakot mo naman kami sa training na to. Syempre, I'm going to offer alternatives din and solutions. Okay? Itatapon na raw ni siya ng gamit nila sa bahay. Sige. Titingnan ko bukas pag bisita ko bago i-drop off si Francis. So, syempre, ang importante rito is makahanap tayo ng alternatives. Hindi mo naman goal na palitan lahat agad, lahat-lahat, no? Kasi baka naman magkunwari si Mentor Rachel, 'di ba? Ay, tapong ko na lahat ng air freshener. Pagdating ng mga anak niya tapos si Mentor Will nakita, ano nangyari sa bahay natin? Bakit nawala yung mga yung mga ganito, yung ganyan. So hindi naman unti-unti. So what can you do na pang-replace dun sa mga odor eliminator? Sa halip na bumili ka ng air freshener, what you can do, baking soda. Lagyan mo ng essential oil. It's very effective daw. Actually, itatry ko pa lang 'to. Hindi kasi kami mahilig sa air freshener. Kaya ang isa sa maganda raw is essential oil. Pero ito lang, guys, ha. Be careful din sa mga essential oil na binibili nyo. Kasi yung iba, lalagyan essential oil, pero meron pa ring phthalates, meron pa ring mga artificial fragrance. So, kailangan yung as natural as possible. So, I believe one of them yan, correct. Sasabihin ko pa lang na una ni Coach Marsha, Human Nature, they have those items. So, as natural as possible. Okay? So, wala po kayong makukuhang points pag bumili kayo wala kaming makukuhang points dyan. Wala po kaming makukuhang retail profit. Pero it's for your own good. So, you can also use herbs, citrus peels, or cinnamons. Pakuluan ninyo. Diba? Yun yung gamitin ninyo na pang-absorb ng amoy sa bahay or pampabango. Okay? So, pero isa sa mga pinaka-quick na pwede nyong gawin is buksan ang mga windows. Sabi doon sa video kanina nila Dr. Wentz and Mr. Dave Wentz, open the windows. Kasi mas mabilis mawala yung amoy or yung pollution inside if maganda yung ventilation.
So, if hindi kaya, paminsan-minsan i-open ninyo. Pero if you can afford to open it the whole day, mas maganda po yun. Sino sa inyo rito gusto nyo nakabukas yung mga bintana ng bahay? Ayan, very good. Oo, wag puro aircon po kasi yung iba pati yung living room naka-aircon, sa laging sarado, hindi po siya healthy. Kailangan ino-open po yung ating mga mga bintana para makalabas po ang mga hindi welcome na amoy or chemical. So next, cleaning products. Ayan, kasi 'di ba minsan kapag may kunwari lalo na sa CR, ayan. There are bacteria or may mga dumi na parang ang sarap banatan, 'di ba, yung pinakamatatapang na chemicals kasi makapit yung amoy. 'Di ba? Ito na naman common denominator si VOC. Yan, ano yung ginagawa ni VOC rito? Yan, ayan, cause dizziness, long-term respiratory issue, pero yung bago rito si ammonia. Ano yung ammonia? Common ingredient in glass cleaners and other surface cleaners that can irritate eyes, nose, and lungs. Pag nagre-react yung mga body parts natin, ibig sabihin may mali. Hindi po siya natural. Ayan, nakalagay na pala dyan. And hormone disruption like yung chlorine. Alright? So yung chlorine can be one of them found in bleach and toilet cleaners. Ayan. So, yung chlorine na yan, when mixed with other chemicals, can emit mga toxic gases na. So yun yung naaamoy natin. If you have tried cleaning yung inyong toilet or kung saan mang part ng shower, 'di ba may mga chemicals sa paglagay mo, tapos paglagay mo sa surface habang minimix mo with the water, tapos amoy na amoy mo siya ang tapang, 'di ba? So alam mong hindi siya healthy. Sabi ni Dr. Wentz kanina, use gloves pag maglilinis. So, hindi mo man ma-protect yung katawan mo 100%, pero at least mabawasan yung papasok sa katawan mo. So, lalong-lalo na, ito guys, yung bakit kailangan bawasan? Prolonged use ng mga chemicals na to can lead to chronic health problem, lalong-lalo na sa mga bata na mas vulnerable. Kasi sa atin, we are bigger. No, yung mixture na ginagawa natin, malamang pag nalanghap natin, hindi siya kasing ah toxic compared kapag sa mga bata. Kasi pag sa bata, di ba, maliit yung katawan nila. Pag nasinghot nila yan, pumasok sa sistema, mas matindi yung effect sa kanila. Mas mataas ang concentration. Okay? So, may tinatawag na bioaccumulation. Type nyo nga bioaccumulation. Ayan. Ano yung bioaccumulation? Toxic residues from the products that we use can linger on surfaces. So, itong mga toxin na to na napupunta sa sahig, sa countertop, sa table, naiipon sila kasi hindi naman basta-basta na tatanggal yan eh. Alright? So, nagbi-build up sila over time, lalo na pag matapang yung lagi mong gamit na chemical to clean. And then, darating yung time sa sobrang tapang niya, di ba, konting hawak mo lang, lalagay mo sa bibig mo, papasok na yun. Mataas ang concentration niya. Alright? So, ano yung pwedeng solusyon? Of course, meron naman yan. So, yung mga light na mga dumi, you can mix vinegar kasi meron yung acetic acid. Yung acetic acid can kill yung mga common na, yung mga molds, mga bacteria. Kasi parang naluluto niya yan. Di ba? Pag may kumain sa inyo ng kilawin, parang narinig ko si Coach Ay nagsabi ng pagkain kanina. Kilawin ba yun, Coach Ay? Yung puso ng saging? Or paksiw? Atsara po. Atsara, Bamboo okay, shoot. atsara. Oh. Shoot, Bamboo bamboo shoot. shoot. Oh. Kasi Tambo. yung suka, 'di ba, meron siyang natural na pang-disinfect. So, yung vinegar mixed with baking soda and lemon can be a good alternative to clean yung mga surfaces na hindi naman super dumi or hindi super daming bacteria. So, that's mild and mas natural. And of course, since vinegar, soda, and lemon, kahit malagay yung pagkain mo kunwari sa top ng table mo, ng dining table nyo, pwede mong kainin compared kapag ginamit mo dyan yung mga, ano yun, Domex, nag-name na ako ng brand din, and others. Next, no time to prep. Meron ng mabibili diretso. So meron din again no yung human heart nature and other ang dami na ngayon naglabasan yung mga greener alternatives, the more natural alternatives. And syempre, no, kung ayaw mo ng mga cleaning agents, wag ka na lang maglinis. Hayaan mo na yung bahay mo na madumi.
Diba? Just kidding. Use gloves when cleaning. Lalo na kapag matatapang yung chemicals na gagamitin mo. And pag ginawa mo yung matapang, pag ginamit mo, if hindi talaga maiwasan, gumamit ka ng matapang na chemical, i-open mo yung area, let the air come in para mailabas niya rin. Diba? And wag mo nang papasukin yung mga tao sa loob kasi andun yung chemical. Amuyin natin yan. Alam ng katawan natin kung ano yung chemical na yan. Alright? So, next, ito, personal care products. So, gaya ng ano, shampoo, mga deodorant, lotion, sabon, perfume, ano pa ba? Can you type in, ano pa yung mga ginagamit nyo? Makeup, lipstick, what else? Ano pa yung mga naisip nyo? Mga personal care. Mga, anong tawag doon? Nail polish ba yan? Yeah, so those things, yung mga pampa-beauty, pampa-ganda, you put it on your skin. Sabi nga ni Dr. Wans, what you put on your skin, it goes into your bloodstream. Iikot yan sa katawan mo. And who knows kung gaano katagal bago yan ma-expel, no, bago ma-detoxify. So one of the things that personal care products have is our parabens. So ang parabens, what they do, they mimic estrogen. Yung estrogen, 'di ba, nasa ano yan, nasa katawan natin. Ang estrogen in the body, ito, since namimimik ni paraben, it can disrupt yung hormonal balance ng katawan. Hence, it will damage yung endocrine function. Okay, mamaya I'll go more about dito sa ano sa build up ng ano ng estrogen sa katawan. Madadaanan natin 'yan. So next yung phthalates, andito ulit, kota na to, gaya ni VOC. Yan, bakit ba may phthalates ang mga personal care products? Kasi it's made when yung mga plastic kung saan nilalagay yung ating mga personal care products, kasama yan. So it makes the plastic flexible. And number two, yung mga fragrance na items na to, they will last longer. Lalo na sa perfume, deodorant, at saka lotion. Eh, di ba ang sarap ng pag naglagay ka ng lotion, yung pag inamoy mo, wow, ang bango ko, di ba? Nakaka-confident naman, di ba, pag mabango ka. Yun nga lang, pag araw-araw mo siyang ginagamit, lalo na yung less natural na items, it may cause health problems in the future. So, anong ginagawa ng phthalates na to? They also bind sa hormone receptors natin. And it can interfere para sa mga men, no? Ikwento nyo to sa mga kilala nyo. Yung testosterone and estrogen, hindi, pambabae rin pala, estrogen signaling na didisrupt yung reproductive functions ng human beings. Okay? So next, sulfates. Ano yung sulfates? Pangtanggal ng oil, panglinis actually. So yung mga ang tawag dito, facial wash. Yung mga ayan, marami sa shampoo. Ayan, thank you Coach Marsha. It strips away yung mga natural oil ng katawan natin. Yung natural oil na yan, that is the protective layer natin. So aside sa skin, meron pang oil on top of the skin to protect our body. So pag natanggal yan, mas exposed ka sa mga irritants. So pag nag-apply ka naman ng bago, kung ano man ilalagay mo sa katawan mo, you're gonna be more prone to allergic reactions. So nako-compromise kasi yung natural barrier ng ating skin. Okay? So, are you learning so far? Value adding naman. Can you type 1 kung may nakuha naman kayo kahit papaano sa mga pananakot ko sa inyo? Ayan. So, ano yung alternative? Siyempre, hanap tayo yung mga paraben-free products. So, wag na tayong lumayo. Paraben-free ang Celavive kung skincare ang hanap mo. Alright? Pero as much as possible, look for paraben-free products for your peace of mind and the peace of mind ng inyong pamilya. Okay, so look for greener and more natural alternatives like yun nga, yung Usana Celavive. And if you want to try, subukan nyo yung kunwari kailangan nyo lang moisturizer for the body. Hanap kayo yung mga coconut oil based na mga lotion or yung shea butter para okay lang ma-absorb ng katawan. Kasi pwede naman kainin yung coconut talaga. Okay? Next, I think ano na ako, no? I'm down to the last two. Alright, so ang goal ko rito, may share sa inyo yung mga top na nasa bahay. Nakakailang check na kayo so far dun sa mga binanggit ko.
And after that is mai-share ko rin yung what products can help us in fighting the toxins and detoxify our body. Ayan, sabi ni Mentor Rachel, teens ko, Celavive na din skincare. Ayan, nabawasan ng breakouts. Oh, wow, nabawasan yung allergic reaction. Meaning, mas gentle sa skin yung gamit nila, which is Celavive. Si Shaira, ganun din ang nangyari sa kanya. Sabi ni Coach Marsha, sabi niya, dati si Jovir, grabe ang skin sensitivities, pero ngayon lessen na with sunflower oil as lotion. Wow. Parang ang mamahalin pakinggan ng sunflower. Anong lotion mo? Sunflower oil. Wow. Next, non-stick cookware. Ito. We used to have non-stick cookwares. Alright? Pero may mga tama kasing non-stick cookware. Ano yung hindi okay? Ito, it contains polytetrafluoroethylene or Teflon. Sino rito yung merong Teflon cookware sa bahay? Type 1. Meron kang non-stick pan sa bahay. Ayan, meron. Ayan, guilty rin kami rito noon. We have this. Tinapo na ni Coach Marsha with exclamation point. Mukhang merong paghihiganti yung pagtapon ng may na-discover. Ayoko na nito, bili tayo ng bago. Favorite yan. Siyempre kasi, bakit? Ang daling magluto, super dumali at saka linisin. Ang daling linisin ng mga Teflon. Tapon na, sabi ni Coach Rose. Yung Teflon na yan, eto, share ko lang sa inyo. Meron niyang gas that is released when they reach yung mga 200 marble forged cookware. Hindi ko pa na-encounter to, Coach Glenda. Let me get back to you about this. Ayan. So yung mga Teflon, when they get heated about mga 200 degrees Celsius, nagre-release sila ng tinatawag na perfluorooctanoic acid or PTFE. Okay? Ito mga PTFE na to, when they break down and when nagiging fumes yan, nagiging gas, mahalo siya sa air particles. Okay, so pag humalo siya sa air particles, sa simula, wala siya masyadong effect. 'Di ba? Pero they can stay in the body pag na-inhale mo na or humalo sa food. Siyempre, yun yung unang-unang kakapitan, yung pagkain yun yung malapit. And pag na-ingest mo na siya, it stays in the body for a long time. Na-expel naman siya, pero it can stay on the body for a long time. Chronic exposure lang dito is linked to sa cancer like liver and kidney. Sila yung mga pinaka-common na link. And it causes hormonal disruption. So again, yan na naman, hormonal imbalance. It can affect yung fertility and pati ang immune system can be compromised. Alright? So, non-stick cookwares, lalo na the Teflon, I highly encourage, palitan nyo po siya. Okay, ito. Meron akong konting video. Smells swell, honey. Some people use a little oil or butter when they cook so that things don't stick to the pan. But I use polytetrafluoroethylene. Some sports call it non-stick for short. Now that's cooking. And we're not worried about the toxic gases that might come off at high temperatures, are we? Are we, Wilbur? Well, nothing seems to be wrong with Wilbur, so I guess we're okay. Thanks, Wilbur. Kwento ko lang yung bird. Bakit may ibon dyan? It's great being a Kasi yung modern ibon family. daw, si Wilbur, Try non-stick cookware. sila yung nakakaamoy ng mga And gas. don't Kaya sa forget minahan, your di ba, canary. meron silang dala-dalang A mga beloved pet isda. and toxic alarm Ibon. system, all Sila yung in unang-una one. nakakaamoy. Sensitive sila sa mga sensitive sila sa gases, mga toxic gases. So pag namatay yung ibon, that's a signal to the miners na may toxic gas na nasa paligid nila. That's what they do. Okay? Makaluma nga lang yun na method. I think they have better and
more modern ways to do that. Killing me softly, that's real. That's true. So, ano yung solutions and alternatives? Una, stainless steel cookware or yung mga cast iron. Yung cast iron lang super bigat. Ang bigat nito. So what we opted, kami pinilitan namin ng mga stainless steel yung aming mga lutuan. Kasi lalo na ito yung pinaka dangerous guys yung mga damaged pans, yung mga nagfe-flake na. Tapos kita mo na yung yung bakal sa ilalim, yung black dati naging silver na. Bakit? Kasi kakagamit nung steel utensil na susugatan. Hindi mo maiwasan yun, masusugatan talaga eh. Pag nasugatan yun, the more yung ano yung sinabi ko, TFTE na gas, the more yun na-i-emit. So if you have damage na mga cookwares na non-stick, palitan nyo na po yan. Alright? So and avoid overheating yung pan. So kung ayaw mo pampalitan, iwasan mo magluto in high heat. Kasi nasusunog yan, kasama yung oil which is not good. Ayan, ceramic coated are good. Ayan, so sila yung alternative. Although I think this one is more expensive kaysa sa Teflon. Mas mura kasi ang Teflon. And next, plastic food containers. Ayan, syempre hindi naman natin maiwasan yung plastic kasi very durable ang plastic. No, kaya niyang i-contain yung heat. Yun nga lang, syempre pag sabi ko nga kanina yung heat, it creates a magic sa mga substances, sa mga items. Pag nainitan, yung BPA na yan is released and itong mga BPA na to, phthalates and microplastics, they bind with the food na kinakain natin. So ano mangyayari? It can lead to fat accumulation. Ang tawag doon is adipogenesis. ADIPO-genesis. So yung adipogenesis, nag-accumulate ka ng fat kasi yung BPA na nasa katawan mo, no, na siya yung BPA kasi nimimimik niya yung estrogen. So na-store siya sa katawan. So there are people na they have big thighs, big balakang, exercise pero bakit hindi pumapayat? Kasi pala yun, namimik yung estrogen na ipon, nagkaroon ng accumulation sa katawan. Okay, because of plastic. Kaya yung mga food ninyo, as much as possible, kung mag-take out kayo, huwag nyo na pong ipalagay sa plastic, lalo na kung mainit na mainit. Yung yung sabaw, ilalagay ganyan. So, pag meron kayo na-receive na pagkain na nasa plastic, kunwari Grab or Food Panda, isalin nyo agad sa ceramic or sa glass na mga bowl or pinggan. So BPA can also damage mitochondria. Alam niyo naman yung mitochondria, 'di ba? Yung energy factory ng mga cells. So pag nasira 'yon, syempre alam mo mangyayari, 'di ba? Low energy, laging pagod, and it can lead to chronic inflammation. And when you have chronic inflammation, mas madali kang tamaan ng sakit. It can produce a lot of illness. It can go in any direction yung sakit na 'yan. So, which is linked sa obesity, heart disease, and diabetes. Okay, so less plastic, 'di ba? And wag maging plastic, maging totoong tao po tayo. Okay, so ito sa males then it can affect the male reproductive function kapag na mataas na yung BPA content sa katawan, including yung sperm count at saka yung motility ng sperm and yung density. Okay, so what else? Ito, microplastics. Yun nga, yung nako-combine. Hiwalay na to dun sa sa BPA. Yung plastic mismo, pag nainitan yan, kumapit sa katawan, it can cause breast and prostate cancer in the long run kapag lagi kang nag-i-ingest. So kung may baunan ka, ito yung magandang kapalit. Kapag nagbabaon ka ng food, ano yung magandang kapalit? Glass or stainless steel containers. Waterman or food. So maghanap kayo, marami ng mura niyan sa Shopee. Glass or stainless steel. Look for BPA-free products. Okay? Sa mga sa mga plastic food containers, and avoid heating them in plastic containers. Kahit na nakalagay doon na microwavable. Put it in a bowl na pwedeng ilagay sa loob ng microwave. Okay? So
Next. Ayan, fabric softeners and dry cleaners. So may formaldehyde, VOCs, and benzyl acetate. So ito naman, wala namang super serious na cause. Pero napapansin ko kasi parang sa mga bata ngayon, ang daming may mga, skin asthma. So I think that detergent that is used right now, gulang, yun yung naipasa, skin irritations. And ito yung, I think, aside sa health natin physically, also the health of the environment, yung matatapang na contents ng mga fabric softeners and dry cleaning agents, it destroys the natural habitat. Isipin nyo, di ba, pag pumasok yan sa water systems, pumasok sa sea, na-absorb, masisira yung mga, yung marine life sa mga dagat, sa mga rivers. All right. So as natural as possible, like, skip the fragrances. Yung kunwari bibili kayo ng detergent, wag na yung may extra ganito, with ganyan as basic as possible. Or use DIY na na natural softener. Yung iba gumagamit ng ng vinegar saka essential oils. Okay? And sa halip na mag-dry clean, wet cleaning. Kasi less ang chemicals nun. So for example, ako, how I clean my mga coat, yung mga yung mga pang-office na coat, ginagawa ko laba talaga. Pero hindi ko na kinukusot, bababad ko lang kasi malulukot masyado eh. Tapos parang natural na na laba. Hindi ko na pina-dry clean kasi dry clean, 'di ba? Sprayin lang yan na napakaraming chemicals. All right. So, knowing all of that, mabilis na lang 'to, no? What are the products in Usana that we can use to help us fight off these toxins? Okay, so unang-una, syempre, makita nyo dyan sa countertop natin, ayan, Hepasil, isa sa mga, ang liver is one of the most stressed organ kapag may toxin yung katawan natin. So ano yung mga key ingredients ng Hepasil that can help us battle toxicity? Olive fruit extract. Yan, isa to sa mga underrated. So yung olive fruit extract, what it does, is nire-reduce niya yung stress, yung oxidative stress, yung oxidation ng ating mga cells, saka inflammation. Kasi pag punong-puno ka ng toxin or yung katawan mo nag-react sa toxin, nai-inflame yung mga cells. Alright? So if meron kang olive fruit extract, natutulungan kanyang mabawasan yung inflammation ng katawan ng ating mga cells. So ano pa yung isa? Silimarin. So you have to protect the liver cells kasi yun yung nagtatrabaho para i-process yung mga toxin. So if you have damage, cause syempre, hindi lang naman sa mga toxin, no? Like alcohol, di ba, mga pollutants or processed chemicals in food, pag na-enhance, pag meron kang silimarin, syempre natutulungan mag-regenerate din yung ating cells, 'di ba? Yung liver kasi can regenerate itself, tama? So maganda niyan if meron kang pantulong na silimarin, meron kang milk thistle, it will enhance yung regeneration at napapabilis yung yung pag-metabolize, pag-process at pag-expel ng mga toxin. So yun yung trabaho ng silimarin. And yung ALA, yung ALA? Alpha lipoic acid. Yan. Syempre, neutralize free radicals during detox po yan, maling spelling, sorry. Detox process. So pag kasi pag nagde-detox, naglalabasan yan, di ba? So trabaho niya is i-neutralize para hindi masyadong kumalat sa katawan natin yung mga toxin na nilalabas ng katawan natin from the liver. So you can take this up to twice a day. Yung ibang ginagawa, routine, every year, iinom lang sila ng isang bottle. So in 1 month, ubus mo yan. Kung magta-twice a day ka, okay na yun. That's a good help na for your liver. So hindi lang liver, hindi lang Hepasil, syempre, yung makakatulong. You also have, of course, the flagship product natin, Cellsentials. Ano yung meron Cellsentials? Actually, marami. Pero ano yung mga key component that can help you in your battle to detoxify your body? The intelligence complex ng quercetin and yung curcumin. So anong meron dyan? It activates the body's natural response para mag-clean. Yung autophagy, kung naaalala nyo yun, yung pag clean up
ng mga dead na cells. So, mabilis ma-remove na yung mga cause ng toxin. So, nababawasan yung toxicity sa katawan. Kasi ano na yun kumbaga tapo na yun yung mga nasirang cell. So, para mapabilis yung pag-exit ng mga load, ng toxic load sa katawan, yung intelligence complex yan yung ginagawa. So, it also enhances yung production ng natural antioxidants like unang-una yung glutathione. So makikita nyo dyan, glutathione. Hindi lang naman po glutathione but also the other natural antioxidants sa katawan natin. Yan yung ginagawa ng intelligence complex. So of course, yung vitamin C and E, hindi yan pang-uso lang lagi no or nakiki-join ka sa paboritong vitamins ng Filipinos. Pero ang vitamin C and E talaga, proven na po yan clinically na it protects cells from oxidation. 'Di ba? Yung pagkasira because of the free radicals dahil sa environment pollutants, saka sa mga chemicals na sinasadya at hindi sinasadyang nailagay natin sa ating katawan. And ano pa ang trabaho ng vitamin C and E? Neutralize 'yan. Panglaban talaga yan sa free radicals. Yan yung army na lumalaban sa mga kalaban ng katawan natin. And also it like Hepasil, itong vitamin C and E, it helps in arresting yung inflammation ng mga cells. Yung pamamaga ng ating mga cells. Next, zinc and selenium. Ayan. Support siya sa function ng detoxification. Detox enzymes like glutathione, peroxidase, or DASE, whatever it is. So, zinc and selenium, parang tingin mo wala lang yung minerals na yan, pero importante sila sa detoxification process ng katawan. Okay, so yan yung highlight sa Cell Essentials. Next, ayan, last but not the least, proflavanol C. Ito yung mga essential in fighting toxins. So, syempre, meron niyang grapeseed extract, proanthocyanidins. So, anong ginagawa ng grapeseed extract? Syempre, alam naman natin na sobrang powerful ng antioxidant na to. Pero ang kanyang pinaka-effect talaga in detoxification, it reduces yung oxidative stress na caused ng heavy metals, pollution, and processed chemicals. So syempre, since sa blood din, importante na ma-strengthen yung blood vessels at ma-improve yung circulation, lalo na pag nag-expel tayo ng mga toxins sa katawan para mas efficient yung paglabas nila. And of course, no, yung grapeseed extract reduces inflammation. Galing, no? Patong lahat sila. Reduce inflammation. Kasi yan talaga ang kalaban ng katawan natin. May toxin man o wala. Kinakain or galing sa mga inispray natin. Inflammation is the enemy of our body. And we want to reduce that as much as possible. So, and vitamin C, gaya ko nga ng sinabi kanina, may kasamang vitamin E pa yon. It helps repair tissue damage na nagawa ng mga toxin. And syempre, enhance yung ating immune system. So you can take this up to 2 times a day. Itong Cell Essentials, you can take this up to 4 times a day. Okay? So, etong dalawa, these are just additions na lang. You can take proglucamune. So meron siyang mushrooms yung reishi saka shiitake. So ang trabaho naman ito to help the white blood cells neutralize the toxins, and yung Baker's yeast. Yan, ang trabaho naman niya help yung macrophages eliminate toxins and repair damaged tissues. So ang ating proglucamine, you can take this up to twice a day. Tapos ang ating probiotic, ang trabaho naman yan, anong kinalaman ng probiotic or ng gut health? So, syempre, pag mas healthy ang gut barrier mo, mas less yung ma-absorb na toxin, less yung papasok sa katawan natin. From the food and the air, or kung ano man yung pinahid natin sa ating mga balat. And kapag healthy yung gut natin, na-enhance yung detoxification kasi nga, yung bowel movement natin ay mas nag-improve. So, syempre, kasama dun sa in-expel sa bowels natin is yung toxins na na-eliminate ng katawan natin, doon niya dinidikit yun para mai-exit. So, ayan. So, yun lang ang aking sharing for tonight. Always remember, Team Impact, na yung ating katawan, that is a temple. So, in many faith, religions, they think
of the body as a temple. So ang temple, it's holy. Yung nakikita mong katawan mo sa salamin, that is holy. Mahal na mahal ni Lord yung katawan na yan. So mahalin din natin yung ating mga katawan. Alright? Hindi lang sa pagkain, sa pag-vitamin, sa pag-exercise, but also by being mindful. I'm not saying na i-perfect natin to lahat. If you can do it, that's well and good. Kung hindi naman, at least mag-start tayo magbawas. So bago ako mag-end, can you share dito sa chat box, what is that one thing na pwede mong gawin this month na i-replace or hanapan ng alternative sa inyong bahay to make your nest less toxic? Sige, bago ako mag-closing. What is that one thing na tingin mo pwede mo pang i-improve sa bahay? Yung pwede mong gawin this month. Isa lang. Wag muna lahat. No, baka maubusan ka ng gamit sa bahay pag pag tinanggal mo lahat eh. Puro toxin pala yung nasa bahay, Palitan ang mga pans. Cookware. Ayan, sabi ni lemon slice air freshener, sabi ni Ate Janet. Alisin ang air freshener ni sabi ni Shaira. Okay, that's good. All right, so thank you for listening. Sabi nga rito, your body is your temple. Keep it pure and clean for the soul to reside in. Short time lang tayong nandito sa mundo na to. 70, 80, 90 years if talagang maalaga sa katawan at binless ka ni Lord ng mahabang buhay. So that's short, let's make it more enjoyable. Sabi ni Joe, hindi na raw siya gagamit ng Downy. Okay, so nakatipid ka na, mas healthy ka pa. Thank you so much, Team Impact. And I give back the floor sa ating host, Shaira. Thank you. Ayan, thank you so much, Mentor Tono. Ayan, sino ang magbabawas na ng gamit sa bahay? Charot. Ayan. Kung sa bingo lang, talaga kanina pa ako bumingo. No, sobrang dami pa lang. Check ba lahat? Yes. Ayan. Number 1, 2, 3, 4. Ayan. Kung out of 6 yung na-share ni Mentor doon, 6/6. Ayan. Pero, hindi ko alam paano siya gagawa ng alternative, no? Pero we'll try our best. Kasi sobrang, fan po ako ng air freshener. Alam niyo po yung may lalagyan pa ng tubig. Ayan, talagang gusto ko yun pag bagong linis yung kwarto. Tapos may Shangri-La scent ka pa, no? Essential oil. Yes, Astita. Choose an essential oil. Astita. Legit na essential oil. Ayan, tsaka ugaliin na. Sabi ko, okay, mas maugaliing maglinis pala ng bahay, ng kwarto, kaysa mag-spray ka na mag-spray para lang yung katamaran mo for the past month na hindi mo paglinis ng kwarto is takpan mo ng air freshener. Ayan. At, ayan. Next naman is, yung paggamit ng mga personal care products natin, we have to be mindful kasi talaga lalo na yun directly apply siya sa skin natin and na-absorb siya ng body natin. Isa yun. So, yan, sabi ni Mentor Rachel, gusto niya daw yung amoy bleach ang banyo kasi amoy malinis. Yes, tas bad pala siya sa health, no? Gusto natin pinaliliguan ng Domex yung mga paligid natin, no? Kasi nakita mo talaga nagbe-breakdown yung mga dumi-dumi pero hindi pala siya healthy for our health. And good thing, we have Celavive products, we have Usana Essentials, we have Hepasil na mag-help na we reduce the toxins and we help our body para tulungan din yung toxins sa body natin na hindi siya agad-agad masisira yung mga organs and yung hindi na deteriorate yung health natin. And yan, sige. Feel ko si Mentor Rachel, marami siyang gustong i-share, no? Ayan, on the spot na po to, Mentor. Ayan, hi Mentor, welcome. Ay, by the way, no, it's a good thing din po na si Mentor doon, first time niya mag-share, pero ang ganda ng topic na binigay niya for us. No, hindi siya more on health, no? I mean, hindi siya more on the
how about the sensations, di ba? Ano siya sa body. Pero sobrang ganda ng topic niya because it's our home. Ayan. Ano, mentor, ano po, part na po kayo. Charot. Part na po kayo ng product. Naubos Ayan. yung brain cells ko dyan sa topic eh. Welcome to the club. Charot. Ayan. And so, hi, Mentor Rachel. Hello, good evening. Yun, no, ang dami ko din talagang na-realize ngayon. So, thankful ako kay Mentor Don at sa topic natin tonight. Ang dami ko lang na-realize. Naku, kailangan ko rin ulit-ulitin at papatay ulit yung wifi sa gabi bago pagka matutulog na. Mga ganyan. Tapos, ako kasi mahilig ako sa mga mabangong kapaligiran. Tsaka, lagi po akong may lotion sa tabi ko. Ayan. So, kasi parang nagda-dry yung paa ko, so lagi ko siyang nilalagyan ng lotion, something kakaiba sa akin. So, ano, asawa ko yun, maubos na yung lotion, bibili na siya, ganyan. Tapos yung mga lutuan, so lagi niya sinasabi, gusto niyang bumili ng cast iron. Sabi ko, mahal naman yung bigat-bigat pa, hindi naman ikaw magluluto, mga ganyan. Diba? So, ang daming, kailangan ko palang mag-submit na lang. So, sige, siya naman yung bibili. So, ayun. Tapos yung mga bata, kaya pala lagi rin may sipon. Ako may parang allergic rhinitis, bumalik. Dati wala na eh. Ngayon, bumabalik bago ako matulog. Sabi ko, tamang-tama talaga tong topic natin ngayon na, okay, kailangan ko pa talaga, I have to do something para maayos ko na ulit yung health namin sa family. So, di ba? Mapapaisip tuloy ako. Kailangan ko isipin mabuti yung mga kailangan kong ayusin dito sa bahay. Ngayon lang, thank you so much for this topic. And the product council. Ayan, no. Actually, tama po si Mentor Rachel. No? Itong topic na to, naging eye-opener siya and makita mo, na-check mo, para meron tayong mga checkpoint, no, na mapapahala ka na lang na, hala, lahat to nakapaligid sa akin. Yan. And yung kanina po, no, yung kay Coach Janet, no, na kahit malayo sa wifi, need pa din po i-off kahit nasa taas ang room mentor. Yan, sagot po ni Mentor Don, yes. Actually, kina-Mentor Don ko po siya na-encounter, no, na pagdating ng mga 10 p.m., no, 10, 11 p.m., wala na pong wifi pag gising ko kasi pag nagising ka na madaling araw, hala, walang internet. Eh. Sino yung mga napapraning dyan pag wala ng internet, no? Yun pala, pagising ko na umaga, nakapatay pala. Ino-off po nila. Yan. Yung mga napapraning pag walang internet, no? Kasi yung bahay po din na mentor doon, wala din po signal before. Kasi ko, hala, paano ko nito? Siyempre, hindi ko po pwede buksan, no? Kasi nakikistay lang ako. So, yun. Ayun, na-anxious pag walang internet. Okay po, ayan. So, before we end, no,